Kymco Dink R150, isa na namang panibagong adventure scooter na pwede niyong pagpilian pagdating sa ADV category. At talagang napakaganda, napaka-cute at sexy ni ate. Nice. Ay este ng adventure scooter na ito. At kahit saan nating anggulo pagmasdan ay talagang mabibighani ka sa taglay nitong ganda. Napaka-cute at sexy pa. Ikaw ang binibining nais ko. At talagang mapapabili ka kung ganito talaga kaganda ang iyong makikita na adventure scooter. O di ba? Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-Kymco Dink R150 ka na. Sa mukha pa lang ay very aggressive ang kanyang dating dahil mahaba rin po itong kanyang headlight design at sharp yung mga edges. At mayroon naman po itong mahabang daytime running light na patulis ang hugis na parang isang payaso. At dito naman po sa gitna ay mayroon po itong patuka na parang bibe. Kaya kung ating pagmamasdan ng adventure scooter na ito ay para po itong bibe na mala transformer ang datingan. Dito po sa gitna ay may nakalagay po rito na Kymco logo at napakaganda rin po nito pong kanyang integrated na windshield. Clear po yung kanyang color at mataas na din po ito. Nakakapag-reduce po ito ng patig pagdating po sa mga high-speed RPM. At dito naman po sa kanyang side profile, nagkaroon ng two-tone color combination na glossy black at parang metallic green itong kanyang color. At medyo muscular yung pagkakadesign nitong kanyang side cover. At may nakalagay naman po rito na 60 Kymco in gold color, emblem po ito mga ka-LM. At dito po sa bandang ibaba may muzzle po rito at may nakalagay po na 150 in white color along with black background na decal. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte black ang color at mayroon naman po itong added na reflector light sa gitna na bilog. At ang kanya naman pong single rotor disc brake ay naka-flower design along with 2-pot caliper na matte black color. At ang kagandahan niyan mga ka-LM ay equipped na po ito ng dual channel ABS, also known as anti-lock braking system. Ang advantage naman nito pagdating sa mga sudden stop ay hindi po maglalak yung ating mga preno dahil nga po ang anti-lock braking system ay nakakapagbigay po ito ng smooth na braking power. At sharp din po yung pagkakadesign nito pong kanyang front fender. At may nakalagay naman po rito na TCS, also known as Traction Control System. Ang kagandahan naman po nito, ito pong ating rear wheel ay mayroon po itong sensor na kung saan ay trinatrack po nito kung halimbawa man na mag-o-overlaps ang gulong rito sa likuran, ay agad niya pong hahabulin at pagpapantayin ang ikot ng gulong magmula sa harapan. Para po maiwasan natin na mag-slide or masemplang, ito pong ating adventure scooter. At ang kanya naman pong cast wheel ay naka-wide design na parang metallic brown ang color. At may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa harapan na 120 by 70-13. At ang kanya naman pong stock tires pang city driving condition. So kung gusto nyo pong mag-off-road ay pwede nyo po itong palitan ng aftermarket na semi-dual purpose pattern tires para mas makapit po siya at pwede po talaga siya pang trail. At mapunta naman po tayo sa kanyang fully digital meter panel display. Very unique din po yung pagkakadesign dahil separated po ito in 3 digital display. Meron po tayo rito sa gitna na bilog at meron pa sa kanan at kaliwa. At dito naman po sa kanyang rear brake lever ay adjustable po ito. At ang kanya naman pong mga button selectors, meron po tayo ritong passing light, TCS, which is pwede po nating i-turn on and off yung kanyang traction control. Meron po ritong high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, the same lang din, adjustable po itong kanyang front brake lever. At dito po sa bandang gitna, mayroon po tayo ritong button selector para naman po sa navigation sa ating digital display. Mayroon po itong engine kill switch at ang kanyang electric starter. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with smart keyless system, which is pa-remote ka na lang. Less hassle-free na po kapag kayo po ay magbubukas ng inyong scooter dahil papindot-pindot na lang po kayo. At ang kagandahan niyan ay included na rin po rito yung kanyang fuel at seat opener. At nandirito naman po sa kanan, ito pong kanyang right side pocket. Medyo maluwag din mga ka-LM. Pwede po tayo ritong maglagay ng ating mga mobile phones or gloves. At dito naman po sa kaliwa, dito na po located itong kanyang fuel tip. Kaya kapag kayo po ay magpapagas ay less hassle-free na rin. Hindi mo na kailangang bumaba mula sa pagkakaupo sa iyong scooter. Dahil nga po located na sa harapan, ito pong bukasan ng kanyang gasolina. At meron naman po itong fuel tank capacity na 10.7 liters.
At ang ganda na rin po nitong kanyang aluminum na anti-slip cover para po dito sa kanyang pillion board. At hanggang dito po yan sa kanyang footrest extension. Talagang premium na premium yung kanyang dating. Talagang hindi dudulas ang paa mo rito. Dahil nga anti-slip at aluminum pa to ha, chrome color, very attractive sa ating mga paningin. At napakalapad din po nitong kanyang upuan. Mayroon naman po itong two-tone color combination na gray at matte black para po rito sa kanyang seat cover. Yung pagkakatahe, durable po siya. At nung aking sinakyan mga ka-LM, malambot itong kanyang upuan. Kaya very comfortable. At chrome color naman po itong kanyang pillion step para sa ating back rider. At dito naman po sa kanyang side cover, very muscular din yung pagkakadesign. May nakalagay naman po rito na 3D emblem na Dink R, kaya very attractive sa ating mga paningin. At may nakalagay po rito sa bandang ibaba na special edition na decal, which is ito nga po yung kanilang 68th anniversary special edition. At sporty looks din po itong kanyang stock na muffler. Matte black po yung color nitong kanyang head protection guard at ito pong kanyang tip is matte black din. At nagkaroon po siya rito ng rounded shape at mayroon naman po itong single exhaust. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with dual shock absorber. Ang kagandahan po niyan ay nakakapagbigay po ito ng balance na bouncing performance. Glossy black naman po yung coil spring na ginamit nila rito sa kanyang rear suspension. At isa pa mga ka-LM, adjustable po ito, kaya pwede po natin siyang i-adjust depende po sa road condition. At ang kanya naman pong rear braking system ay equipped with single rotor disc brake rounded shape, along with single pot caliper na matte black. At ang kagandahan niyan ay meron na po itong ABS. At very unique din po yung pagkakadesign nitong kanyang taillight. Dito po sa bandang gitna, napakaraming LED rito. Ito po yung kanyang main brake light. At sa magkabila naman po sa kanan at kaliwa, mayroon po itong napakakapal na daytime running light. Kaya asahan natin, very attractive po ito pagdating ng gabi. At nandirito naman po sa bandang ibaba located itong kanyang mga turn signals. Patulis po ang hugis nito at ang kagandahan niyan ay LED na po lahat ng kanyang ginagamit para po sa kanyang lighting system. At dito po sa gitna kapag ating sinilip ay meron na po itong plate light at ito pong kanyang rear fender ang kanyang nagsisilbing plate holder. At sa bandang ibaba naman po meron po ritong added reflector light. At ang kanya naman pong cast wheel, gaya po ng sabi ko, ay parang metallic brown yung kanyang color. At mayroon naman pong sukat ang kanyang gulong rito sa likuran na 130 by 70-13. Napakakapal na rin po nitong kanyang stock tires. At muscular din po yung dating nitong kanyang airbox cover. Nagkaroon ng windlet dito po sa gitna. At matte black naman po yung color nitong kanyang engine cover at may naka-intact naman po rito na Kymco. Speaking of engine mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 150 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.2 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.2 Nm at 6,500 RPM. Malakas na rin po yung kanyang engine mga ka-LM. Maaasahan po natin ito sa mga inclined driving situations. At meron naman po itong seat height na 783 mm. At rounded shape naman po na metal ito pong kanyang side stand. At ang kagandahan po nito ay equipped na po siya ng side stand engine cutoff switch na kung saan kapag naka-engage po itong ating side stand ay hindi po tatakbo o mag-ooperate itong ating scooter. Sa ganung paraan ay maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po ng side stand. At ang isa po sa mga nagustuhan ko rito mga ka-LM sa kanilang Kymco Dink R150 68th Anniversary Edition ay meron na po itong built-in na protector, ito pong kanyang crash guard. Nakakunik po yan dito sa kanyang windshield hanggang rito sa gitna. Tapos papunta po yan dito po sa kanyang side cover. So ayan, napakatibay talaga niyang pagmasdan. Papunta rito sa kanyang pillion board hanggang rito sa kanyang pillion step sa ating back rider hanggang dito sa dulo. At nakakunik po yan dito po sa kanyang integrated na grab bar. At ang kagandahan po niyan mga ka-LM, lahat po ng mga nakikita nyo na naka-install dito po sa kanilang 60th Anniversary Edition ay kasama na po lahat yan. Kagaya po nitong kanyang disc plate na kung saan ay pwede ka na po agad mag-install ng top box. So included na po lahat yan. At yan po ay available lamang po dito po sa kanilang 68th Anniversary Special Edition. At meron naman po itong bigat na 148 kilograms. At ang presyo po ng Kymco Dink R150 68th Anniversary Special Edition ay nagkakahalaga po ng 160,000 pesos.